Isinariwa ng mga taga-Marikina ang trahedyang idinulot ng Bagyong Ondoy para sa darating na anibersaryo nito. May-report si Bernard Tan. Tandang-tanda pa ni Aling Dolores ang bagsik ni Bagyong Ondoy, ilang taon na nakakalipas. Ang bahay nila Aling Dolores ay nakatirik sa mismong tabi ng Tumala River sa Marikina, kung saan pangkaraniwang eksena na ang mga pagbaha tuwing may bagyo. Siyempre, matatakot dahil yung ng tubig ngayon na lampas ng ng poste ng Meralco. Ang magkaibigang Tom at Jerry, hindi rin makakalimutan ang animoy patintero kay kamatayan nang manalasa ang Bagyong Ondoy. Kaya tuwing may bagyo, hindi nila maiwasan ang mangamba. May mga sa bahay, lumalabas yung mga gamit, ang dami. May naorente rin. Patay. Ilan lang sina Aling Dolores, Tom at Jerry sa mga taga-Marikinang nakatikim ng hagupit ni Bagyong Ondoy. Sa darating na ika-26 ng Setyembre, sasariwain muli ang ikatlong anibersaryo ng Bagyong Ondoy. Kaugnay nito, nilikha ng Department of Environment and Natural Resources ang Marikina Geohazard Map na gaya rin ng Project NOAA. Magbibigay kaalaman ito sa publiko gamit ang Marikina LGU website para makaiwas sa mga sakuna, dulot ng pagbaha at iba pang mga kalamidad. Taon na nakakalipas ng malasa ang Bagyong Ondoy, pero hanggang ngayon, sariwa pa rin ang mga sugat na iniwan nito sa ilan nating mga kababayan. Walang makakapagsabi kung kailan muli darating ang ganitong klase ng kalamidad, kaya dapat lagi tayong nakahanda. Ito ang ilang mga paalala para makaiwas sa disgrasya sakaling magkaroon muli ng isang matinding kalamidad. Una, makibalita at maging alerto pag napansing sumusungit ang panahon o pag may storm warning na nakataas. Makinig sa payo ng barangay, mag-self-evacuate kung kinakailangan. At syempre, para hindi dumami ang mga basura na bumabara sa mga kanal at estero, mag-reuse at mag-recycle. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan. Samantala, para naman sa ating Panahon TV Express, live mula sa Pag-asa DOST, balikan po natin si April Enerio. April? Yes, Audrey, kabibigay lang nitong bagong weather advisory ng Pag-asa at ayon dito ay isang active low pressure area na itong sama ng panahon na binabantayan natin ngayong araw. Kaninang alas 10 ng umaga ay namata nito sa layong 1,010 kilometers sa silangan ng Southern Luzon. Sa ngayon ay masyado pa itong malayo upang magkaroon ng direktang epekto sa bansa, ngunit inaasahan ito na maging isang mag-develop na maging isang tropical depression sa loob ng 24 na oras. So patuloy natin babantayan niya yung active low pressure area na to para sa magiging possible developments nito. At kaninang alas 10 ng umaga ay nilabas ng Pag-asa ang kanilang thunderstorm watch at ayon dito ay may posibilidad ang formasyon ng thunderstorms dito sa Kamaynilaan sa loob ng 12 oras. Kaya mga kababayan, huwag kalimutang magdala ng payong paglalabas ng bahay. Samantala sa lagay ng panahon natin ngayong Huwebes, makakaranas ng occasional light to moderate rains ang northern at central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Western Visayas. Maliban na lamang kung may mga thunderstorms. Habang natitirang bahagi naman ng bansa ay makakaranas lamang ng mga dagliang pag-ulan o pakidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. Dito nga sa Metro Manila sa ngayon ay makakaranas pa rin tayo ng paminsan-minsang light to moderate rains maliban na lamang kung may mabuo na ngang thunderstorm. Sa iba pang balita, yun nga, ito patuloy natin babantayan itong active low pressure area at i-interview tayo mamaya ng weather forecaster para sa karagdagan detalye. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa.
yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Tandaan, walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Ako po si April Enerio para sa Panahon TV Express. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, April Enerio. Samantala, balita naman mula sa lalawigan ng Aklan. Humingi ng tulong sa Kalibo PNP ang sekretarya ng isang kumpanya kaugnay sa kanilang reklamo na nakapag-withdraw ng peking pera mula sa automated teller machine. Nagreklamo ang biktimang si Estrella Rosalios, presidente ng New Washington Aklan, matapos mapansin ng kanyang manager ng isang 1,000 peso bill sa kanyang na-withdraw na 9,000 pesos mula sa ATM machine ng Bank of the Philippine Islands ay peke. Muling pinababalik si Rosalios ngayong araw sa bangko upang masagot ang kanyang reklamo. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng otoridad ang BPI Kalibo Branch dahil sa naturang insidente. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon.